Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ulingog ng liham kasaysayan na ipinadala ni Darrell dito sa ating dula. Love and Memories. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Dinalo ko sila dahil na-miss ko ang aming ginawa sa hotel. Kaya naghahalikan kami nang hindi ko na malaya na sinundan pala ako ni Nadia. Kaya nahuli niya kami sa akto. Nagulat ako at ako ay sinampan niya. At galit na galit si Nadia. At bago siya umalis, ay nakipag-break sa akin. Hindi muna ako nagpakita kay Nadia. At akala ko ay nagtatampo lang. At minsan ay maagang nagising si Nadia. At may sinabi sa akin, Darrell, iho, may importante akong sasabihin sa iyo. At sana maunawaan mo ko. ano po yun, Dad? Sige po, at makikinig ako sa sasabihin ninyo. Alam mo, iho, matagal na rin akong balo. Gusto ko rin may kasama sa buhay. Siyempre, kung nasa trabaho ka, ay hindi mo rin magagawang pagsilbihan ako. Kaya, nais ko sanang mag-asawang muli. Okay lang po, Dad. Alam ko na kailangan ninyo yan. Hindi ako tutol. Basta ikaliligaya ninyo. Salamat naman kung ganun, iho. At alam mo, malapit na akong magretiro. At ikaw ang nirecommend ako para may trabaho ka. At mag-impong ka muna sa bangko bago ka mag-asawa. Talagang yan po ang plano ko, Dad. Sa bagay, may bago na akong nobya. At ipapalit ko kay Nadia. Siya nga pala, Dad. Kailan naman ninyo ipapakilala sa akin yung magiging asawa ninyo? Ang totoo niyan, iho, kasama ko na siya kagabi. Teka, tatawagin ka. Honey, halika nga rito. At nandito yung anak ko. Lumabas ka riyan. Honey, nandyan na ako, ha? Siya ba ang sinasabi mo? Ikaw? Bakit iho? Kilala mo ba si Lily? Ang Lily, ang anak ko, si Darrell. Ikaw pala ang bagong asawa ni Dad. Sana hindi mo siya sasaktan at mamahalin mo at pagsisilbihan mo siya. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Mabuti naman at pumasok na si Dad sa presinto. Pwede ba, Lily? Huwag mo nang sabihin kay Dad na nagkaroon tayo ng relasyon. Oo nga Buti na lang at kininditan mo ako. At di napansin ng dad mo. Ikaw kasi ang bagal mo. Sinabi ko na sa iyo na pagod na ang katawan ko at gusto ko ng tahimik na buhay. Huwag mo nang isipin yan. Basta gawin mo ang lahat para maging maligaya ang daddy ko. Habang nandito pa siya sa ibabaw ng mundo. Oo naman, Darrell. At syempre, ayoko nang bumalik sa ganoong trabaho. Kaya kahit hindi ko mahal ang dad mo, ay nagkunwari ako para ako ay suportahan niya sa aking mga pangangailangan. Mangyayari yan.
Basta sundin mo lang ang gusto ng dad ko. At ano man ang gusto mo, ay maibibigay niya sa'yo. Oh, paano ka na? Babalikan mo ba ang iyong dating nobya? At siya ang iyong pakakasalan? Wala na siya dito, Lily. Nasa abroad na siya. Kaya maghahanap uli ako ng aking mamahalin pag may trabaho na ako. Oh, ganun ba? Pasensya ka na. Dahil hindi na kita nahintay. At alam ko naman na hindi mo ako pwedeng maipagmamalaki sa mga kaibigan mo. Dahil magiging pulis ka na. At hindi ang gaya ko ang gusto mong kasama habang buhay. Kundi isang deserting babae. At malinis pa. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Apo, kumusta ka na dyan? Nakapasok ka na ba ng trabaho mo? Opo, Lola. Okay dyan. Kumusta naman ang iyong kalagayan? La, huwag kayong malulungkot, ha? Ay, nako, Apo. Talagang nalungkot ako dahil matagal tayong nagkasama tapos bigla ka na lang umalis. Pero mas mabuti naman yon kaysa isipin mo na ang ginawa ni Daryl sa'yo. At alam mo, Apo, pumunta dito si Daryl at hinahanap ka niya. Lola, ayoko na pong masaktan. At saka wala na akong tiwala sa kanya. Kaya sabihin niyo po na hindi na ako babalik dyan. Ha? Ang ibig mong sabihin, hindi na tayo magkikita, Apo? Wag naman na hindi ka magbabakasyon dito, Apo. Dahil mangungulila ako sa'yo. Oo naman, Lola. Pwede naman akong magbakasyon at magkikita tayo. Pero ayokong sabihin niyo kay Daryl na babalik pa ako dyan, ha? Ganun pala ang gusto mo. Na hindi ko ipaalam na babalik ka dito. Sana, matagpuan mo na dyan ang tamang lalaki para sa'yo. Sige po, Lola. Maghahanda na ako sa pagpasok ko sa trabaho. At huwag kayo mag-alala. Tatawag ako ulit sa inyo. I love you, Lola. Bye. Bye, Apo. Mag-ingat ka. Sa palagay ko, ay hindi na rin nalulungkot si Nadia dahil sa paghihiwalay nila ng kanyang nobyo. Sana makalimot na siya. Sa nakikita ko, ay masaya naman si Dad sa piling ni Lily. Talagang hindi pa rin nawawala ang pagtingin ko kay Lily. Pero hindi na pwede. Kailan kaya ako makakahanap ng aking magiging kapalaran? At nang magiging masaya na rin ang buhay ko. Maayos na rin ang relasyon ni Dad at si Lily. Kaya hahayaan ko ng maging masaya ang kanilang pagsasama. Sana bumalik si Nadia sa akin para magkatuluyan kami. Sana nga kami pa rin ni Nadia. araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat pwede pa magagandang alaala. Oh, ano friend? Nakahanap ka na ba ng maging partner mo sa buhay? Ay, bilisan mo na para hindi ka naman mahuli sa biyahe. Yun nga ang problema, friend Walang magkamali na pumatro sa akin. Baka tatanda na ako na walang nagmamahal sa akin. Ay, naku ha. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Alam ko na magkakahanap ka pa rin. Manalangin ka. Baka marinig ka ng Diyos sa sarili mo at magkakaroon ka ng makakasama sa buhay. Oo nga, no, friend? Matagal nang hindi ako nananalangin
Kaya hanggang ngayon, wala pa akong natagpuan. Di gaya mo na may nagmamahal na sa'yo kahit senior na siya. Ay, ikaw talaga. Naingkit ka naman sa akin. Hayaan mo at tutulungan kita para dumating na ang magmamahal sa iyo. Teka friend, hindi ka pa ba buntis? Para may aanakin ako at ituring kong anak. Ay, ewan ko. Mahina yata ang matandang yun. Pero ayos lang. Kahit di pa kami magkaroon ng anak. Para mag-enjoy pa ako sa buhay ko. At makapaglakwat siya sa gusto kong lugar na marating. Sa bagay, mas mabuti yung iisa lang muna ang yung inaalagaan. Kaysa may anak ka, nahihirapan ka naman sa pag-aalaga ng matanda at ang iyong magiging anak. Teka, saan ka ba pupunta? Sana libre mo naman ako sa mall. Yun lang pala eh. Oh, sige. Pero dalian natin ha. Para masundo ko yung matanda dahil kakain kami sa labas. Ano? Pwede ba akong makikain sa inyo? Para masubukan ko rin kumain ng masasarap na pagkain. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Lily, matanong nga kita. Wala bang pinapakitang masama ang aking anak sa'yo? Wala naman. Dahil mula umaga hanggang gabi ay nasa trabaho siya. At pagdating naman, diretso na siya sa kwarto niya. Hindi ka ba niya kinakausap o inutusan mo lang sa mga trabaho dito sa bahay? Oh, hindi naman, siguro. Nahihiya siya. Alam mo ba, kumakain siya pag nasa kwarto na tayo. At hinuhugasan na rin niya ang mga ginamit niya na pinggan. Sabagay talagang mahihain niya ang aking anak. Pero pakisamahan mo siyang mabuti para hindi kanya wala siyang masabi sa'yo. Oo naman. Alam mo, minsan sinabi ko na ako na lang maglalabay ng mga marumi niyang damit. Pero tumanggi siya. Baka magalit ka raw kung ako pa maglalaba. Kaya siya na ang naglalaba ng kanyang maruruming damit. Hayaan mo at kakausapin ko siya. Pero payag ka ba na ipaglamo mo siya? Dahil alam mo, napapagod din yan sa kanyang trabaho. Lalo na sa labas ang kanyang destino. Ganun ba? O sige, sabihin mo sa kanya. Para pag ikaw nagsabi, sigurado napapayag yun. Aba, hindi pa tumatawag sa akin si Nadia. Ano kaya ang ginagawa niya? Hindi rin nakakalimot na magpadala ng pera para sa aming gastusin dito sa bahay. Ano kaya ang trabaho niya doon? Sana, madali lang ang trabaho niya doon. Sa bagay, nandoon ang mami niya. Hindi rin siya pababayaan sa mga dapat niyang gawin. At siguro, di na rin nangungulila sa akin dahil may mga kaibigan na rin siya doon. At sana, makahanap ng tapat na magmamahal sa kanya para maging masaya ang buhay ng aking apo. Sana nga. Ano pa naman itong si Lily? Pag walang dad dito,
Naka-shorts lang, napakaigsi. Para bang nang aakit siya. Pero kailangan na di ko siya patulan. Baka kami ang mag-ama ang mag-away. Mabuti pa, lilipat ako ng tirahan para hindi ako matukso sa babaeng ito. Darrell, halika muna at magmerienda tayo. May iniluto ako at alam ko na magugustuhan mo. Sige na Lily, may importante kasi akong pupuntahan. Kaya bahala ka na dito ha. Pero sandali lang, para magkausap naman tayo. Sige na, Darrell, parang iniiwasan mo na ako, Ayaw ko manghinala ang dad ko sa'yo. Dahil minsan ay narinig ko na nagseselo siya. Mas lalo na kung ganyan ang suot mo. Kaya pwede ba? Layuan mo ako, Lily, para hindi malaman ni Dad na minsan ay nagkasama tayo sa motel. Alam mo, nagsisisi ako dahil sa pagmamadali ko ay mali ang napili ko. Akala ko maging masaya ko pag nabibili ko ang lahat ng gusto ko, pero hindi pala. Anong ibig mong sabihin? Iiwan mo ang dad ko dahil hindi ka masaya? Hindi ko kayang magkunwari, Darrell. Ikaw pa rin ang hinahanap ko. At kung gusto mo, ay lumayo tayo at magsama. Mahal ko si Dad Lily dahil nagsakripisyo siya. Pinatapos niya ako sa aking pag-aaral. Sa kanyang hinarap ang mag-asawa. Kaya di ko kayang saktan si Dad. Hindi, Lily. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Lily, hindi ko nakikita si Daryl. Hindi pa ba siya umuwi dito? Hindi ko pa rin nakakausap. Halos isang linggo na. May sinabi ba siya sa'yo? Sinabi naman niya na ang duty daw ay may panggabi at pang-araw. At hindi kanya natsyatsyempohan nagising. Yun lang ang sinabi. Ganun ba? Hindi ba, Ale? Pupuntahan ko na lang siya doon sa presinto. Para malaman ko, baka may hindi siya nagustuhan. Kaya madalang nang umuwi rito sa bahay. Sige, ikaw ang bahala. Wala naman siyang sinasabi sa akin eh. At tanungin mo siya, baka hindi niya ako gusto para sa iyo. Baka nagtaka kung bakit kita nagustuhan. Huwag mo nang iisipin yan. Dahil hindi naman niya ako pinakikilaman sa mga desisyon ko. Kung ano man ang gusto ko sa buhay, hindi siya nangingialam. Kaya walang problema roon. Kung saan ka nang galing o sino ka man, walang problema. Mabuti naman. Kung ganyan, para hindi naman ako naasiwa kung nandito siya. Siyempre, baka tanungin kung anong naging trabaho ko. Di nakakaya sa kanya. Hayaan mo na yan. Basta huwag kang gagawa ng bagay na ikasisira ng relasyon natin dalawa. Para manatili ka dito sa bahay. Oo naman, honey. Dahil alam ko na wala akong tirahan. At alam mo na rin na wala akong trabaho. Kaya gagawin ko ang lahat para wala kang maipipinta sa akin. At aasahan ko naman na hindi mo ko ipagpapalit sa ibang babae, ha? Sana nga. Alam mo, dito na kita pinuntahan, pare. Sa presinto. Dahil alam kong oras ng duty mo. Ha? Bakit pare? Ano bang kailangan mo? May problema ka ba? Wala naman, pare. Basta may hihingin akong pabor sa'yo. At sana hindi mo ako hiyain. At para hindi ako magtampo sa'yo. Okay pare, ikaw pa. Ano ba yun?
Alam mo, pare, natagpon ko lang babaeng tinitibok ng puso ko. At malapit na kaming ikasal. Kaya kukunin kitang best man ko, pare. Ano ba, payag ka? Oo naman pare. Mabuti ka pa at nakahanap ka na ng mamahalin mo. Pero sa akin, may ilan pang aking kapalaran. Wala pa talaga. Nako, pare, pihikan ka yata sa babae ngayon eh. Kailangan may nobya ka na para hindi ka mahuli sa biyahe. Baka hindi ka na magkasawa. Masyado kang pihikan sa mga babaeng mamahalin mo. Ewan ko ba pare? Parang nawalan na ako ng interes na manligaw. Pero sana makahanap pa ako ng magmamahal sa akin. At binabati kita sa iyong nalalapit na kasal. Sana maging maligaya kayo ng minamahal mo. Salamat, pare. Asahan kita. Huwag mong kalilimutan na ikaw ang pinili kong best man sa kasal ko. At sana sa lalong madaling panahon, pare, makatagpo ka na rin ng babaeng mamahalin mo. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Hindi ko akalain na ang kinalalubuhan ko ng GRO ay siyang naging kalipin ng daddy ko. Pero hindi na namin pinagtapatan para hindi na hiwalayan ni Dad Jeline. Hanggang ngayon ay hindi ko pa nakita ang babaeng aking pangakatanan. Kaya naghihintay pa rin ako ng aking mamahalin. Hanggang dito na lang, nagpapasalamat. Daryl. Diyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan na ipinadala ni Daryl. At naway, kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang kanyang ipinadalang kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, muli po ninyong abangan ang aming bagong isasadula. Dito pa rin sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.